Kwento ko sa inyo ang aking karanasan sa aking pagpunta sa Sagada. Mula sa Cubao ay sumakay kami gamit ang isang van at ang biyahe papunta ron ay umabot ng 12 oras. Mas magandang umalis at maglakbay ng gabi mula sa Maynila upang masilayan ang magagandang tanawin sa pagsikat ng araw papunta sa Sagada. Sa aming biyahe ay nasilayan namin ang mga ulap na kabantay mo lamang. Madadaanan mo rin ang Baguio papunta rito, kaya't siguraduhin mo na may dala kang kumot at jacket. Sa aming pagdating sa Sagada, matapos ang napakahabang biyahe ay bumaba kami at bumili ng fresh buko juice. Sa gitna ng Sagada ay matatagpuan ng isang lumang simbahang tinatawag na St. Mary the Virgin Episcopal Church na itinayo pa noong unang bahagi ng ika-12 siglo. Itinatag ito ng Amerikanong si Reverend John Staunton na nagtungo rito sa Sagada upang magpalaganap ng Kristyanismo. Simple ang disenyo at malawak ang loob ng simbahan. Sa aming paglalakad sa napakalit nilang bayan, madaming tourist souvenir shop na nakakalat sa iba't ibang parte ng Sagada. At sa aming pag-iikot ay ibinida nila ang kanilang espesyal na Bugnay wine at napag-isipan naming subukan ito. Sinubukan ko ito at masasabi ko na, ang sarap! Sa aking pagkakalam, ito ay gawa sa mga berries na matatagpuan din doon. Ito ay mabibili sa presyong hindi bababa sa 150 pesos hanggang 200 pesos. Sa paglalakad ay nakita rin namin ang iba't ibang wood sculptures na kanilang ibinibenta. Ito ay mistulang mga anito na kanilang pinaniniwalaan doon. Ito ay napakagandang tignan dahil ito ay napakadetalyado talaga at maaaring pumili sa iba't ibang kulay ng kaimanggi. Kung mahilig ka sa adventure o di kaya sa paglangoy, ay tiyak na magugustuhan mo pumunta sa lugar na ito sa Sagada. Madali lang takakin ng daan kahit wala kang kasamang tour guide. Pero kung gusto mo magpasama, maaari ka rin pumunta sa mga information center at magbayad ng 500 pesos. Mahaba ang lalakarin papunta sa talon na maaaring umabot hanggang 3 oras. Habang binabaybay ang may pagkatarik na daan patungo sa Bumodok Falls, makikita mo ang isa pang rice terraces ng Sagada na tinatawag na Bangaan Rice Terraces na kanilang ipinagmamalaki. Di mo na kailangan pang pumunta ng Banawe Rice Terraces upang makakita ng mga likha ng mga katutubo. Habang kami ay naglalakad patungo sa Bumodok Falls, masisilayan mo rin ang mga bahay ng mga lokal na mamamayan na nakatira roon. May kita mo rito ang sipag at tiyaga ng mga magsasaka na nagtatanim at inaalagaan ng kanilang mga pananim. Napapangalagaan pa rin ng mga lokal ng mga naninirahan doon ang rice terraces na makikita mo ang kanilang pagsisikap at pagod sa pananitili nito na maayos at matatag. Oras na marating mo ang Bumodok Falls ay siguradong makakalimutan mo ang iyong pagod at magmamadali ka upang makalungoy sa malinaw at malamig na tubig. Habang pinagmamasdan ang napakagandang danawin ng talon, sulit na sulit ang pagpunta at baliwala naman ang pagod kumpara sa magiging karanasan mo rito sa Bumodok Falls. Pagbalik sa bayan ay maranasan mo pa rin mag-trekking hanggang makarating ka sa isang sakayan kung saan sumakay kami sa taas ng jeep at tinatawag nila itong pop ride. Ito ay napakasayang experience dahil mararamdaman mo talaga ang bawat liko na sasakyan. Kailangan rito ang may pit na kapit at malakas sa loob. Kinagabihan ay kumain kami sa Strawberry Cafe na aking inirerekomenda dahil sa masarap nilang pagkain at yung matitikman ng kanilang native rice o brown rice. Ang native o red rice ng Sagada ay isa sa mga masasarap na uri ng kanin dito sa Sagada. Hindi katulad ng brown o red rice na nabibili sa Maynila, ang rice nila dito ay doble sa sarap at tamis. Siyempre, hindi ka magpupunta sa Sagada nang hindi mo bibisitahin ang kuwebang pinakadinadagsa ng mga turista. Kevin, si Marvin, tsaka si Benji. Ang Sumaging Cave. Kilala ang Sumaging Cave sa mga gusto makaranas ng spelunking o mag-explore sa loob ng kuweba. Ngunit ang pagpunta sa kuwebang ito ay hindi para sa mga duwag o kung tawagin natin KJ. Dahil tunay na mararamdaman mo na isang adventure nga ang pagpasok sa kuwebang ito. Kaya huwag kang matatakot na maputi ka ng iyong damit dahil kasama talaga ito sa experience ng kuweba. Huwag ring kakalimutan na magdala ng source of light tulad ng flashlight at iba pa. Hindi na kasi nakapasok ang ilaw mula sa araw sa loob ng Sumaging Cave. Nariyan naman ang mga tourist guide na mismong gagabay at tutulong sa pagbisita sa loob ng kuweba. Ngunit kailangan pa rin maging maingat dahil hindi madaling pasukin ang Sumaging Cave. Mahirap man ito, tsak na masisiyan ang makakarating sa dulot. Makikita ang mga nagagandang hitsura ng mga bato na tila nakakabighaning tignan. Mula naman sa cave, maaari mong marating ang tinatawag nilang Eco Valley. Siyempre, napakarami mo munang dadaanan bago ka makarating dito. Pero masasabi kong sulit talaga ito dahil may kita mo rito ang mga kabigha-bighaning mga tanawin sa taas ng bundok. Maaari mo ring matanaw mula rito ang ating susunod na pupuntahan, ang sikat na Sugong Hanging Coffins.
Pero syempre, hindi ka magpupunta sa Eco Valley nang hindi ka sisigaw. Tunay nga mag-aalingaw-ngaw ang iyong boses kapag sumigaw ka dito. Swak na swak ang pangalang Eco Valley, di ba? Isa sa mga kakaiba, ngunit punong-puno na kultura na nakita namin dito sa Sagada ay ang sugong hanging coffins. Talagang mabibighani kang makakita ng mandaming atoll na nakasabit sa tabi ng bundok. Sino ang hindi magugulat at mag-i-interest na alamin kung bakit nga ba ganito sila nilibing noon? Ayon sa mga nakausap naming tour guide, pinaniniwalaan daw ng mga yumaong igorot na mas mapapalapit sa mga Diyos ang kanilang mga mahal sa buhay. Dito natin mapapansin na mataas ang paniniwala ng mga yumaong igorot sa kalikasan noon. Makulay at komplikado. Iyan ang dalawang salita na naglalarawan sa Sagada Weaving. Nakakabighani ang pagsasama-sama ng mga kulay, tela at mga imahinasyon ng manggagawa. Tumambad sa amin ang mga magagandang obra na handa ng ibenta at may mga ginagawa rin sa aming harapan. Ang Sagada ay hindi lamang sikat sa mga pagkain at mga magagandang tanawin. Sikat din ito sa kanilarangan sa paggawa ng mga palayok na sumasalamin sa kultura ng mga katutubo. Isa't kalahating oras ang aming nilakad mula sa bayan hanggang sa Sagada Pottery Houses. Hindi lamang sila nagbebenta ng mga palayok, kundi ipinapakita rin nila ang paggawa ng mga ito sa mga turista at pinapasubok din nila para maranasan namin ang paggawa ng palayok. Sa aming pag-iikot sa aming huling gabi sa Sagada ay pinuntahan namin ang mga sikat na kainan at tinikman ng mga ito. Una ang Lemon Pie House na may tinatampok na lemon pie. Napakasarap nito para sa mahihilig sa maasim at siguradong maganda itong pasalubong sa pag-uwi ng Maynila. Pangalawa naman ay ang Sagada Brew na nagtatampok ng Sagada Brewed Coffee. Ito ang isa sa mga masasarap na klase ng kape na natikman ko at ito ay maaari mo ring bilhin sa mga souvenir shops kung gusto mong madala ang kapeng Sagada sa inyong mga tahanan. Isa sa sikat na puntahan sa probinsya ng Sagada ang Quiltepan Peak. Kilala ito para sa mga natatanging tanawin na siguradong bubusog sa iyong mga mata. Umaabot sa 3 kilometro ang layo nito mula sa mismong lungsod, ngunit siguradong sulit naman ang pagpunta rito. Kaabang-abang para sa mga turista na panoorin mula sa tuktok ang makapigil hiningang sunrise o sunset. Sadyang nakabighani ang tanawin ng malagintong araw na nababalutan ng ulap. Bukod dito ay makikita rin mula sa itaas ang nagsisigandahang mga rice terraces. Katulad ng Quiltepan Rice Terraces, ang Quiltepan Peak ay may ituturing na perfect spot upang kumuha ng mga larawan at syempre para mag-selfie. Sa huli, isa lang ang masabi ko sa akin na puntahan. Ito ay aking nire-recommenda na puntahan, lalo na kung kayo ay nahihilig sa trekking, spelunking, swimming, o kahit ang hanap mo lamang ay sariwang hangin, malayo sa stress, at talagang makapag-isip-isip ka. Ika nga nila, kung gusto mo mag-soul searching, Sagada ang magandang puntahan. Kaya't tara na sa Sagada!